ito upang magbulay-bulay at ipahayag sa Panginoon ang pinakamataas na papuri. Magandang gabi po sa mga kapatid po natin sa Faith United Baptist Church at sa Faith and Devotion. Maging sa mga kapatid po natin from other country, no? Yung mga OFW, nagtatrabaho, ingatan po kayo ng Diyos na makapangyarihan. Okay, umawit po tayo mga kapatid. Awitin natin ang Kay Buti-Buti Mo. Yes, Lord. Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang pagpawalang hanggan. Ito naman. Oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Ngunit sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Inupurin, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa atin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Amen. Yes, Lord. Yan, salamat sa Panginoon, no? Sadyang kay buti at napakatapat ng ating Panginoon. Panginoon, marami po salamat sa gabing ito. Kami po ay nagtipon. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Ito ang aming panalangin sa pangalan mo, Jesus.
Amen at amen. Okay, magandang gabi po sa ating lahat ng mga lingkod ng Diyos. Yan, una sa lahat, tayo po ay mapalad dahil ang gabing ito, ang oras na ito ay oras ng pananalanginan at oras ng pagdulog sa ating makapangyarihang Diyos na buhay. Kaya sa lahat ng mga kapatiran po natin na lagi pong nakakasama natin sa pananalanginan at pagbubulay-bulay, yan, naway tanggapin po ninyo ang pagpapala ng ating Diyos na makapangyarihan. Hello po, Tita Senigalang, pagpalang gabi po sa inyo. Ganon din Ate Gina, Family Magbohos, ganon din sa inyo Ate Eloida Gabilo at kay kapatid na Rosemary Sonico. Okay, ngayon po ay dadako na po tayo sa ating tema ngayong gabi. Basahin po natin ang sinasabi sa Hebreo o Hebrew chapter 11 verse 3. Ito po ang sinasabi, dahil sa pananalig sa Diyos, naunawaan natin ang sanlibutan ay nilalang sa magitan ng salita niya, at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Okay, magandang gabi po. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng banal na salita ng Diyos. Ang ating tema ngayong gabi, mga minamahal na mga kapatid, umuunawa ang mga nananalig. Yan, napakaganda pong tingnan natin sa gabing ito. Dalawang bagay ang maaring makita natin. Una, yung salitang umuunawa. Alam nyo, ang pinakamagandang magiging frontline nating mga mananampalataya, yung alam nating kung papaano tayo umintindi, no? Kung papaano natin unawain ang bawat sitwasyon, ang bawat nangyayari sa atin, ang bawat mga taong nakakasalamuhan natin, or yung kalagayan natin bilang mga mananampalataya, no? Kaya purihin ang Diyos dahil ikaw at ako na itinuturing ang sarili bilang mananalig at mananampalataya na doon sa isang porsyon ng buhay na hindi mawawala yung salitang pangunawa. Alam nyo, habang tayo po ay umuunawa, diyan po nakikita kung papaano po natin binibigyan ng napakalalim na pagtingin ang ating pagkilala sa Diyos na makapangyarihan. Imagine ninyo, kung obserbahan ninyo ang sitwasyon natin, no? yung mga realidad, sa realidad natin na nararanasan. Kung papansinin ninyo, may mga kapitbahay tayo na hindi maayos sa atin, pero still, no? Binabati ninyo sila. May mga bahagi sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Kung ikaw ay nag-commute, no? Tapos may makakasalamuha ka na hindi ganoon katulad ng pag-intindi mo. Minsan sinisiksik ka sa upuan, no? Alam naman siksikan, pero sinisiksik ka pa lalo, no? Alam niyo, one time nung ako po ay nagko-commute, ang aking destino noon sa Parañaque, ang church appointment ko noon ay mission din. Way back 2009 hanggang 2013, no? Almost 7 years akong na-assign doon sa God's Mercy and Love United Methodist Church. But suddenly, yung church na ito, hindi na po siya nagpatuloy dahil sa mga hamon, sa mga nangyari, sa mga sitwasyon na talagang napagdaanan. Kung meron mang nalungkot, kung meron mang talagang nagkaroon ng realization sa nangyari na yon, siguro ako po na nagsimula bilang pastor doon na bigla na lang nawala ditong mga nakaraang taon, hindi na siya binabasahan ng destino. Kaya ako bilang pastor nagsimula doon, masakit pero kailangan tanggapin, kailangan intindihin, kailangan unawain. Alam nyo, may mga senaryo na kapag pupunta ako sa church ng Parañaque, talagang ano pa lang ako, binata pa lang ako noon, hindi ko pa kasama si Shell sa destino noon. Yung unang taong ko noon, sabi ko,
Lord, papaano ko po kaya ipapahayag, no? Papaano po kaya ako magsisimula? Bagamat walang miyembro, pero merong provision si Lord na may mga metodista doon na siyang magiging gabay ko o katuwang ko para malibot ko yung lugar sa Parañaque. Then, after 3 months, sa aming paglilibot, pananalangin, then naunawaan ko, kaya pala, kung hindi po ako sumunod sa Panginoon at kung hindi malalim ang pananalig ko sa Kanya, na kahit walang mga miyembro doon at wala pang church doon, hindi ako susunod sa Kanya. Pero dahil ako ay tinawag niya, pinangawakan ko, Lord, because this is your will, no? Susunod ako sa kalooban ninyo. Kaya napakalinaw sinasabi, kung wala kang pananalig, hindi mo mauunawaan kung anong ipinagagawa sa iyo ng Panginoon. Pero sa iyong paglalakbay, sa araw-araw, meron ka pa rin pagsubok na haharapin, bagamat minimal or may maliit na bagay lang, pero kung minsan yung maliit na bagay nagiging malaki. Pag ang isang lingkod hindi malalim sa pananalig, yung maliit na bagay ang hirap niyang intindihin. Tama? Kung minsan yung maliit, pinalalaki. Pero kapag malaki, yun, sigurado may mangyayari. No? Pero ganun pa man, tayo mga mananampalataya na tinuturing na nananalig sa Diyos, kahit ano pang ma-enkwentro o ma-encounter natin sa paligid natin, sa pang-araw-araw nating buhay, ang importante, ang mahalaga, yung handa kang intindihin at unawain, Lord. Bigyan niyo ako ng wisdom na maunawaan ko yung mga bagay katulad po nito. Tulungan niyo po, Panginoon, ako na intindihin ito. Kasi ako, Panginoon, limited lang ang aking pangunawa, limited lang ang aking pagtanaw, ang pagkakaintindi. Pero because ikaw ang Diyos, ang siyang nagbibigay sa akin ng wisdom, maunawaan ko hanggang sa kaduluduluhan nito. No? Kaya mga kapatid, sabi sa talata, dahil sa pananalig sa Diyos, naunawaan natin ang sanlibutan. Yes, mas mainam na tayo ang umunawa kaysa tayo ang hindi makaunawa. Nakuha niyo yung punto, mga kapatid? Hindi na nga tayo inuunawa ng mundo, hindi mo pa rin siya uunawain. Alam niyo ang panlaban sa mundong ginagalawan natin, kung hindi ka nila o kung hindi ka kayang intindihin, ikaw na lang umintindi. Pastor, paano po yung pastor? Namumuro na eh. May mga time na gano'n, kung minsan sinasabi natin, hindi mo na makontrol yung sitwasyon, yung damdamin, yung bugso mo. Dahil punong-puno na, no? Kailangan umaapaw na, kailangan na bigyan ng leksyon, no? Pero dahil ikaw ay lingkod ng Diyos, tandaan niyo, hanggat ang mga paa natin ay nakatapak sa lupa, sa tungtungan na ito, at tayo may pananalig sa Panginoon, whether you like it or not, kung naniniwala kay Kristo ka, bilang alagad ni Kristo, kailangan mong umunawa at umintindi. Ang tanong, hanggang kailan po, pastor, ako iintindi? Ngayon, kung tatanungin ko kayo, mga kapatid, i-rate din nyo ang inyong mga sarili. 1 to 10, no? Gaano kaya katatag, gaano kaya kataas na ang inyong bilang sa pag-unawa at pag-intindihan? Pinakamataas yung 10, syempre. Then susunod, 9, then 8. Sige nga, mag-rate nga tayo. Ikaw, kapatid na Eloida, hanggang saan yung pag-iintindi mo at pang-uunawa mo? Nasa 10 ka ba? Nasa 8 ka ba? Nasa 7 ka ba? Sige po, pwede po kayo sumagot. Kung hanggang saang level kayo ngayon ng rate na ito, na kasi yung 10 parang perfect na yun eh, no? Wala namang makaka-perfect. Pero dahil ikaw ay alagad ng Diyos, lingkod ng Diyos, dapat pagsumikapan mo na marating mo yung perfecto, na ikaw ay talagang lubos mong iintindi at uunawain yung kalagayan, yung mga taong sa paligid mo, kasi yun ang ginawa ng Diyos sa atin. Kung hindi mo ito ibibigay, kung hindi mo ito ipaparanas sa mga taong nakakasalamuha mo, papaano mo alam mo yung ma-justify na ikaw ay alagad o lingkod ng Diyos, na may pananalig sa Kanya. Kaya ang linaw ng sinasabi ng talata, no? Na ang dahilan
No, dahil sa pananalig sa Diyos, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa magitan ng salita. No? Ang hirap intindihin ito. Pero pag ang Diyos ang nagsabi, ang kanyang salita ay makapangyarihan. No? Kaya pag meron kayong mga nakakasalamuha, mainitin ang ulo, i-declare ninyo in the name of Jesus, kakalma ka rin. No? Pag may mga umaaway sa inyo, in the name of Jesus, hindi mo na ako aawayin. No? Imbis na labanan, imbis na, alam niyo, kopyahin yung kanilang ginagawa, mas mainam na tumahimik, manalangin, at idulog sa Panginoon nang hindi ka mahawa sa kanyang kalagayan na hindi mo dapat makuha yung ganun pag-uugali. No? Kaya maraming nasasagasaan ang mga lingkod ng Diyos. Kasi nga kung minsan nauuwi sa kalagayan na talagang gustong-gusto na natin patulan. Pero hindi naman tayo inaalaw ng Panginoon dahil pumatol ka, masama ka na. Hindi ganon. Kumbaga, dahil nais mong ipagtanggol, no? Dahil nais mong magkaroon din ng linaw, no? At magising din siya sa kalagayan na kung anong meron siya, ako nakakatiyak, binibigyan tayo ng guidance ng ating Panginoong Diyos na buhay. No? Kaya sa magitan ng kanyang mga salita, ang lahat ng bagay sa mundo, sa magitan ng kanyang salita, nilikha. At isa sa pinakamagandang nilikha ng Diyos, tayong mga tao. No? Asahan ninyo, sa magitan ng declaration, no, ng Diyos sa makapangyarihan, ang lahat ng bagay na nakikita natin ay nagkaroon. Ngayon, mahirap intindihin, mahirap unawain, pero yun ang katotohanan. Na sinasabi sa atin ng talata, kung talagang nananalig ka, yan ang dahilan kung bakit ka nagtiwala sa Panginoon. Dahil alam mo, ang lahat ng bagay, ang lahat ng hayop, ang lahat ng nakikita mong magaganda, lalot ng mga buhay na meron tayo, yan ay galing sa Diyos. Amen? Yun ang tatandaan natin at pakakaunawaan natin. Kung hindi man tayo maunawaan, at least tayo, sa pangunawan natin, maipapaliwanag natin ito sa mga taong hindi nakakaunawa. No? Normal sa mga lingkod na kagaya po ninyo, sa atin na tinawag ng Diyos. No? Totoo yun. Mahirap talagang harapin yung mga taong makitid ang utak. Pero, at least, sa pagsusumikap, kahit gaano kakitid sila, basta ikaw, hindi ka magiging makitid. Dahil ang pinangahawakan mo, si Lord, ang siyang nagbigay sa iyo ng kaunawaan. Yun ang pinakamagandang maging replika ng mga kagaya nating sumasampalataya sa Kanya. Kaya sabi rito, at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Amen? Kaya kapag tayo po ay nasa sitwasyon na parang mararamdaman mo pa lang, naiisip mo pa lang, no? Bakit nangyayari ito? Bakit na nagkakaroon ng mga sitwasyon na parang hirap isolve? Pero alam nyo, pakiramdam nyo lang yon. Basta't manangan tayo sa salita ng Panginoon. Jesus is always within us. No? You will never leave us nor forsake us. Amen? Kaya hindi tayo ilalagay sa alanganin ng buhay na tayo mismo na nagtiwala sa Kanya ay ilalagay niya sa kalagayan na hindi man lang natin naiintindihan at naunawaan kung ano na nga ba ang ating paglilingkod sa ating Diyos
na si Jesus. Okay? Sabi nga magtiwala ng lubusan para tayo'y pagpalain ng Panginoon. Yan. Ito, pagka naririnig natin ito, Lord, bless me. Para ma-bless ko rin ng iba. Yes, matik po yun. Pag pinanghawakan natin at inunawa natin ng mabuti na ang ating Panginoong Diyos, ang siya nagbibigay sa atin ng karunungan at pangunawa, lahat ng anumang darating sa atin, mga kapatid, mabibigyan niya ng solusyon. Dahil ang tunay na nagbibigay na solusyon sa atin, hindi yung magagawa natin, kundi yung magagawa ng ating Panginoon through the guidance of the Holy Spirit. Kaya may Holy Spirit no? Binigay sa atin ang banal na Espiritu para siya ang magiging kasama natin. Tandaan ninyo, siya ang iniwan sa atin ng Panginoong Hesus upang makasama natin at maunawaan natin. Hindi man natin siya nakita, but because of His words and His presence with the power of the Holy Spirit, hindi man natin nahawakan, naniniwala po tayo, hanggat nasa atin ang presensya ng Panginoon na hindi nakikita at hindi nahawakan, ang ibig sabihin lamang noon, nananalig tayo at nauunawaan natin, ang sinasampalataya natin ay si Jesus. Through His presence, the power of the Spirit, ay naramdaman natin na ang kanyang presensya ay hindi malayo sa atin. Okay? Kaya napakasarap maging lingkod ng Diyos. Kasabay nito ay yung pangunawa at pag-intindi sa lahat ng bagay, sa lahat ng may buhay, sa lahat ng kalagayan, at sa lahat ng katayuan. No? Pag si Lord ang nasa ating puso, walang bagay, walang kalagayan, walang sitwasyon ang hindi mo mauunawaan. Lalo tigit, walang nabubuhay sa mundong ito na hindi mo kayang intindihin at tanggapin. Amen? Yan ang replika ng mga mananampalataya. Unawain, tanggapin, at mahalin. Okay? Magandang gabi po sa inyong lahat. Kaya, being servant of God, being a believers of God, kaya wag nating hayaan na mawala ang isang buhay na may malawak na pang-unawa. Sa Diyos, ang lahat ng papuri, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen. Yes, sabi ni Ate Seni Galang, through His guidance, all will work well. Yes, tama po. Tita Seni Galang from Nueva Ecija. Yan. Ganun din, sabi ni Ate Eloida, happy to serve the Lord. Yes, tama po. Ate Eloida. Okay? Kaya napakasarap po sa pakiramdam kapag nasa atin ang karunungan mula sa Panginoon, nananalaytay din sa atin ang kaunawaan. Okay? Ano yan? Matik yun. Pag Kristiyano ka, may pangunawa at may pagtingin na ang Diyos ang siyang nananaig sa ating mga buhay. Okay, dadako na po tayo sa ating mga panalangin, no? At the same time, idulog po natin ang sa ating Panginoon ang pasasalamat. Yes, sabi natin Zeni, minsan po sa haba ng ating pangunawa, inaabuso ng iba. Pero nais nating ipakita na binago na tayo. Praise the Lord, Tita Zeni. Yan ang pinakamagandang gawin natin. Abusuin tayo, at least hindi tayo ang nang-aabuso. Okay? To God be the glory. Yan, sige po, tayo po yung manalangin. Heavenly Father, salamat po sa napakagandang gabi na ito na yung ipinagkaloob sa amin. Salamat po sapagkat nais po ng bawat isa sa amin ang mapatatag at magkaroon pa, Panginoon, ng napakalalim na pag-intindi at pangunawa sa iyong mga salita. Tunay, Panginoon, kapag malalim na ang mga lingkod na ito sa iyong
sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon, walang anumang hindi maiintindihan, walang anumang hindi maunawaan. Dahil sa inyo pa lang, Panginoon, napatunayan na namin hanggat kasama ka po namin, hindi nyo kami, Panginoon, ilalagay sa alanganin ng buhay na ito. Kaya purihin ka sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ang buhay na narito ay buhay na nagpapatotoo at buhay na nagpapahayag ng may pananalig sa inyo. Kaya tunay, Panginoon, ano pa man ang mangyari, naniniwala po kami, ikaw ang pinagmulan ng lahat ng bagay, lalo tigit ng buhay na siyang tinatamasa namin habang kami ay nabubuhay sa mundong ito. I pray, Lord, healing upon healing sa mga kapatid naming may mga karamdaman at sa lahat ng mga nagnanais sa gumaling. In the name of Jesus, sabihin ang pangalan po ninyo, Panginoon, ay gagaling at magtiwala na ikaw ang Diyos ang manggagamot at siyang patuloy na mag-restore ng kalakasang nawala dahil sa karamdaman. In Jesus' name. At ganun din, Panginoon, pagpalain din po ninyo ang aming mga kapatid na nasa ibang bansa. Samahan niyo po sila, ilayo sila sa lahat ng banta ng kapahamakan at maranasan po, Panginoon, ang iyong mga anak na ito, ang iyong malalim na pagyakap upang anuman ang kanilang nararamdaman kung minsan, kung sila may nalulungkot, na-homesick, Lord, but because of your guidance and comfort, Lord, kinokomfort nyo ang mga anak mo ito, hindi po nila mararanasan na sila ay nag-iisa. Lord, guidance, Lord, lead them, Lord, sa patuloy po nilang paghanap buhay na kahit sila ay malayo, hindi mo sila pinababayaan at patuloy na iniingatan sa lahat ng banta ng kapahamakan. Salamat din, Panginoon, sa bawat kapatid namin din sa faith and devotion, sa bawat lugar na kanilang kinalalagyan, sa Nueva Ecija, sa Cagayan, sa Zambales, sa Tugigaraw, sa bandang norte, Panginoon, maging dito sa Las Piñas, sa Manila, sa Laguna, sa Batangas, sa Cabi, sa Bulacan, maging, Panginoon, sa Luzon and Visayas and Mindanao. Thank you, Lord, sa mga kapatid naming naaabot namin, na ipapanalangin namin at nakakarinig ng iyong mga salita. Salamat po sa mga buhay ng iyong mga anak nito through online na siyang bahagi ng faith and devotion. Purihin ka, Panginoon, sa buhay din ng aming mga kapatid sa Faith United Methodist Church family. Salamat po sa buhay ng Abdiendo family, Baloloy family, Castillo family, Dolyesen family, Dimalibot family, Magbos family, Bungkin family, Manalo family, Tonga family, Torres family, Ganan family, Reyes family, Mangawang family, Panginoon. Maraming sa Briones family, maging, Panginoon, sa mga pamilya na kasama po namin din sa community, ang mga estudyante, ang mga parents po nila, lalo't, Panginoon, ang bawat nakakasalamuha namin sa lugar na ito, dito sa Bolo, Balintawak, Bawan. Salamat, Panginoon, dahil sa inyo ay patuloy po namin nadarama na lagi kang nagbibigay sa amin ng gabay at numay upang ang direction, Panginoon, ng paglilingkod dito sa Batangas ay maging malalim at maging malinaw. Na kami, Panginoon, tinawag ninyo upang itaas ang iyong napakagandang layunin sa buhay na ito. Ang maging consistent kami, Lord, in spirit. Maging consistent kami, Lord, in service. Maging consistent kami, Lord, in our faith. Thank you, Jesus, sa ganitong kalagayan ng pagkakatawag. Again, sa inyo namin, Panginoon, itinataas ang lahat ng ito. And also, I pray, Lord, ang darating na concert ng United Methodist Church Youth Fellowship this coming October 29. I pray, Lord, guidance and provision of victory through the guidance of the Holy Spirit, through your presence, Lord. Nainiwala po kami, Panginoon, victory upon victory. And also, I pray, Lord, to bless our young people, ang UMM, WSCS, maging, Panginoon, ng mga mayap at sa mga workers, maging, Panginoon, ng mga leaders, Lord, mga DSS, ang aming obispo ng Philippine Annual Conference, at maging ng Manila Episcopal Area at Baguio Episcopal at Davao Episcopal. Thank you, Lord, sa inyong patuloy na pagmamahal sa amin. At ito'y nararanasan namin sa magitan ng aming pagtugon at paglapit sa inyo araw-araw. Lord Jesus,
Ikaw lamang noon, ngayon, at magpakailanman. In Jesus' name, Amen and Amen. Yes, salamat po sa patuloy pong pakikiisa at pakikipanalangin. Magandang gabi po, Ate Eloida, kapatid na Adeline, kapatid na Tita Seni, magandang gabi po. Hello, lovely. Salamat sa buhay mo at kay Ryan. Pagpalain ka ng Panginoon. Alam nyo na yon. Hindi ko nasasabihin. Ganun din kapatid na Lucario family. Yan, kay Kuya Marlon, kay Ate Mayet. Sa inyo dyan, sa Sinikway. Pagpalain po ng Panginoon. Hello, Tita Encarnita, Bumanglag. Magandang gabi po sa inyo dyan. Kapatid na Sunico, magandang gabi po. Tita Ate Gina, magandang gabi po. Kay Mika, magandang gabi po sa inyo. At sa lahat ng family ng Faith and Devotion at family ng Faith United Methodist Church, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay? At sa aking family, ang aking may bahay, si She, at si Shem, at si Shane, at sa lahat ng Faith United Methodist Church family, pagpalain tayo ng Panginoon. At gabayan tayo sa ating pagpunta sa Knox Crossville, ang gawain ng Christian Education para sa mga bata, sa adult, at sa mga young people and mayap. Gabayan tayo sa darating na Sabado. Again, this is your Pastor, Jeremias Mangawang, na nagsasabi, kapag ka po tayo nanalig ng lubos sa Panginoon, hindi ipagkakait na umaunawaan ang lahat ng anumang maaring mangyari sa buhay na ito. Dahil si Kristo ang kasagutan. To God be the glory. Bye-bye po. God bless. Bye-bye daw po. Ayan, bye-bye. Yes, bye-bye ka na. Bye po. God bless po. God bless you all po. Mapagpag lang gabi po sa lahat. Late. Tita Gina. Bye-bye po.